Hindi kaila sa inyo sa pag-aaral ng eschatology, ang unang magsisimula ng natitirang 7 years na prophetic timetable ng Diyos sa mga Hudyo ay ang Antikristo. Sa unang selyo, siya ay unang pakakawalan na siyang magsisimula ng 7 years of Jacob's trouble o 7 years of tribulation. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 6 verse 1 and 2, at nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Sabi sa metaphor na yan, isang taong mananakop sa pamamagitan ng pagsakay ng kabayong puti. Ang kulay puti ay lumalarawan maari sa kapayapaan, o kalinisan, o pagiging inosente, o pagiging perpekto. Ngayon, alin diyan ang tunay na sinasabi ng verse? Kapayapaan ba, kalinisan ba, pagiging inosente ba, o pagiging perpekto ba ayon sa context? Well, ang konteksto kasi ay pananakop. Sa mga nabanggit, isang katangian lang ang pwede mong i-apply sa pananakop, kundi pananakop sa pamamagitan ng kapayapaan. Kaya ang paraan ng Antikristo ay pananakop sa pamamagitan ng promosyon ng kapayapaan. Ngayon, napaisip tuloy ako na sino ba sa buong mundo ngayon na kilalang political leader na may aktibidad na gumawa ng kapayapaan sa buong mundo, partikular lalo sa mga nag-aaway na mga bansa. Ngayon, dito pumasok sa isip ko si US President Donald Trump. Siya lamang ang may katangian na kilalang peacemaker sa buong mundo. At nakikita natin niya sa kanyang ginawang promotion na tinatawag na Abraham Accords. Ano ba ang Abraham Accords? Ang Abraham Accords ay isang serye ng mga diplomatic normalization agreement na nilagdaan noong 2020 sa pagitan ng Israel at ilang Arab Muslim na bansa gaya ng United Arab Emirates, Bahrain, Sudan at Morocco. Ginampanan ni Donald Trump ang isang diplomatic mediator. Si Trump kasama ang kanyang mga tagapayo, lalo na si Jared Kushner, ay kumilos bilang pangunahing facilitator sa pagitan ng Israel at mga Arabong bansa. Ang paglahok ni Trump ay nakatulong sa paggawa ng makasaysayang normalisasyon sa pagitan ng Israel at mga Arabong bansa. Binawasan nito ang regional isolation ng Israel at nagbukas ng paglalakbay, kalakalan at pakikipagtulungan sa seguridad at pakikipagsosyo sa teknolohiya. Bukod dito ang pagbawas ng matagal ng labanan. Sinira ng mga kasunduan ang mga dekada ng awayan ng Arab-Israeli. At higit sa lahat, nagkaroon ng mga bagong alyansa laban sa impluwensya ng Iran. Ang mga kasunduan ay nagpapalakas ng isang regional na koalisyon na nagbabalanse sa kapangyarihan ng Iran. Yun nga lang, may mga bagay na hindi ginawa ng mga kasunduan sa Abraham Accords. Hindi nila itinatag ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestinian. Hindi sila kumilos bilang ganap na kasunduan sa kapayapaan para sa buong gitnang silangan. Pero sa kabila ng lahat, bakit lubos na pinupuri ng ilang grupo si Trump? Dahil nakamit ni Trump ang mga diplomatikong tagumpay na inaakala ng marami na napaka-imposible. Pero magugulat kayo sa papuri ng ginawa ng mga Hudyo, lalo nang binigyan siya ng simbolikong menorah noong 2024. Lalo na't nakaukit dito ang salitang Prince of Peace. Okay, so ito po yung larawan ng menorah na binigay kay Donald Trump o yung binigay na award para sa kanya. Tapos nakasulat dito guys, may nakalagay talaga rito, ayan Covenant of Peace Award to the Prince of Peace, President Donald J. Trump. Basahin po natin siguro yung malinaw na kopya nito para makita nyo kung paano nila sinabi. Sabi dyan, the menorah which represents the eternal light of the world is presented to President Donald J. Trump in honor and celebrating of doing what no other man has ever done, and that is to make peace between Israel, the United Arab Emirates, Bahrain, Morocco, and Sudan in the extraordinary Abraham Accords. Scripture says, nagbanggit sila ng scripture. Ang sabi rito, Numbers 25 verse 12, therefore I say, behold, I give him my covenant of peace. Tapos, binanggit din nila yung Isaiah chapter 9 verse 1 na alam naman natin na ito'y patungkol sa ating Panginoong Yesus.
Palibhas, hindi sila naniniwala na si Kristo ang tunay na Mesaya. Naniniwala sila na parating pa lang ang kanilang Mesaya. Kaya kinote nila ito kay Donald Trump. At alam naman natin na ang unang tatanggapin ng mga Hudyo ay maling Kristo o Antichrist. Pero nakakapagtaka at kikilabutan ka, ito ay in-honor nila kay Donald Trump. Ang sabi rito, no? Scripture says in Isaiah chapter 9 verse 1, "For a child has been born to us, a son has given to us, and the authority will rest upon his shoulders. He is wonderful, advisor, mighty God, eternal Father, shall give him the name, Prince of Peace." Sa ating mga Kristiyano, ito ay patungkol kay Jesus Christ. Pero sa mga Hudyo, mukhang ito ay hindi patungkol kay Christ at obviously, hindi naman sila naniniwala na si Christ ay kanilang Kristo. They're expecting another Christ. At alam naman natin, ayon sa mga Bible scholar, naniniwala sila na ang Israel ay tatanggapin muna yung Antikristo bago yung totoong Kristo. Nasa prophecy po yun. At wala coincident na yung Prince of Peace na title ay dinedicate nila mismo kay Donald Trump. Sa ganitong idea, lalo tuloy nabuo sa isip ko na kuwang-kuha ni Donald Trump ang ginagawa ng kabayong puti. Tumatakbo sa daigdig, nagpo-promote ng kapayapaan sa daigdig sa magitan ng mga peace agreement. At gaya din ng kabayong puti, which is gaya talaga ng kabayong puti sa Bible, ang pananalakay nito ay sa daigdig. Siya ay pari-parito upang manakop sa ngalan ng kapayapaan. What a coincidence din na si Donald Trump ay pari-parito rin at pinopromote ang kapayapaan. Sa mga bansang may alitan gaya ng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia, noong March 2025 iniulat na nagkasundo na sina Trump at Vladimir Putin sa isang agarang ceasefire sa mga pag-atake na tumatarget sa energy infrastructure ng Ukraine. Kaya kahit papaano nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa Ukraine at Russia nitong taon na ito. Pangalawa, yung bansang Armenia at Azerbaijan peace deal. Bahagi ng kasunduan ng isang strategy sa transit corridor kagaya ng Riles, Enerhiya, fiber optic na mag-uugnay sa Azerbaijan at sa Nakhchivan. Dahil ang exclave nito ay sa pamamagitan ng teritoryo ng Armenia. Tinatawag na ngayon ang rutang ito bilang Trump Route for International Peace and Prosperity. Ayon kay Trump at sa kanyang koponan, hindi lamang ito kasunduan pang-ekonomiya, kundi isang pagsisikap upang mabawasan ang matagal ng hidwaan sa rehiyon ng South Caucasus. At isa pang peace na ginawa ni Donald Trump kamakailan lamang yung Gaza Peace Summit noong October 2025. Kamakailan lamang noong October 13, 2025 nagkaroon ng isang summit sa Sharm el-Sheikh, Egypt upang talakayin ang pagpapatupad ng Gaza Peace Plan ni Trump. Nagresulta ang summit sa Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity na nilagdaan ni Trump, Pangulong Sisi ng Egypt, Emir ng Qatar, Erdogan ng Turkey at iba pa. Isa pa rito yung peace and security para sa Taiwan. Nagsasalita si Trump tungkol sa kapayapaan pagdating sa China at Taiwan, ngunit kadalasan ay isang diplomatiko o pang-ekonomiyang paraan, hindi sa pamamagitan ng formal na kasunduan sa usaping militar. Ngunit nangako si Xi Jinping ng China na hindi magiging agresibo ang China hanggat si Donald Trump ang nakaupo. Meaning walang mangyayaring gera dito sa Asia gaya ng China at Taiwan o maging dito sa Pilipinas as long na si Donald Trump ang presidente ng US ayon kay Xi Jinping. Kaya another credits na naman ito bilang man of peace itong si US President Donald Trump na maging dito sa Asia ay umaabot ang kanyang karisma. Sa ngayon, balik tayo sa Abraham Accords. Sa ngayon, ang Abraham Accords ay may 5 opisyal na bansa na kaanib dito para sa kapayapaan sa pamamagitan ng mga Hudyo at Arabong bansa. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Abraham Accords ay kasunduan pangkapayapaan at normalisasyon sa pagitan ng Israel at ilang mga bansang Arabo na namamagitan ng US at nagbubukas ng mga bagong ugnayan sa gitnang silangan.
Sa ngayon, ang mga bansang Abraham Accords ay ang mga bansang UAE, Bahrain, Sudan at Morocco. Formal ay tinatag ng mga bansang ito ang diplomatikong ugnayan nito sa Israel. Ngayon, nais ni Trump ang kanyang team na masaturate ang mundo ng Muslim na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa pagitan ng Arabong bansa at ang Israel. At ang nais niyang makasali dito kauna-unahan ay ang Saudi Arabia. Kung pipirma ang Saudi Arabia ng normalisasyon sa Israel, ito ang magiging greatest diplomatic victory sa gitnang silangan sa loob ng 75 years. 75 years mula noong 1950 hanggang ngayong 2025. Isang malaking pangyayari ito sa history ng Israel. Kasi para itong domino effect na maraming bansang Muslim ang susunod malamang. Kabilang dito ang Oman, Qatar, Indonesia, Mauritania at Kuwait. Meaning ang Saudi Arabia ang pinaka-gatekeeper o pinakasusi ng mundo ng Islam. Ang epekto ng pagkakasali ng Saudi Arabia ay siya ring pagkakaisa ng Arabian Peninsula. Ang pagkakaisa ng mga Arabong bansa at ang Israel ay tunay na pagkakaisa ng lahi ni Ismael at lahi ni Israel na siyang mga anak ni Abraham. Kaya ang nais ng Abraham Accords ay lubos na mapufulfill ang totoong purpose nito. Ang lahat ng estado sa Gulpo, which is ang UAE, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, Saudi ay magiging kaalyado ng Israel sa larangan ng ekonomiya at depensa. At ang US-Saudi-Israel Defense Triangle ay malilikha bilang isang makapangyarihang alyansa laban sa Iran, Hezbollah at mga radikal na grupo. Bukod dito ay ang pagsabog ng ekonomiya, medical technology at pangtubig ng Israel para sa Saudi Vision 2030. Tapos magbubukas ng pinto para sa marami pang mga bansang Muslim gaya ng Indonesia. Ang Indonesia ay siyang pinakamalaking bansang may Muslim majority sa buong mundo. At susunod nga dito ay ang Oman, Qatar at Kuwait. Actually, ngayong November 18 kamakailan lamang, idiniklara ni Pangulong Trump ang Saudi Arabia bilang isang major na NATO ally na nagbibigay daan sa mas malalim na kooperasyon militar at pagbebenta ng mas advanced na armas, kabilang nga rito yung F-35 jets. At ang nakakakilabot dito, inulit-uli ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang interes ng Saudi Arabia na sumali sa Abraham Accords. Ngunit tanging kung magkakaroon ng progreso tungo sa pagtatag ng isang estado para sa Palestine. We want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think we're, I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. Sa kabuuan, ang kanilang partnership ay lumalawak ang strategy sa security, technology at economy. Kaya maliwanag na kapag ang Saudi Arabia ay makasama sa Abraham Accords, dito na tayo mag-abang-abang sa usaping propesiya ng sinasabi ng Biblia. And speaking of religion, napakahalaga kasi ng Saudi Arabia na maging kasapi ng Abraham Accords o maging kakampi ng Israel. Dahil ang Saudi Arabia ay may kontrol sa pinakabanal na lugar sa Islam. Ang tatlong pinakabanal na lugar sa Islam ay matatagpuan sa Mecca at isa naman ay sa Medina at yung Dome of the Rock sa Jerusalem. Ang tatlong lokasyong ito ay tinuturing na pinakabanal sa Islam kung saan ang Mecca at ang Medina ay matatagpuan sa Saudi Arabia at ang Al-Aqsa naman ay nasa Jerusalem, Israel. Kung ang Saudi Arabia ay magiging tunay na allied ng Israel, may possibility kaya dito matupad ang propesiya ng Biblia na ang Saudi Arabia ay magiging susi para tuluyang maitayo ang Third Temple sa Israel na kung saan
mamamagitan si Donald Trump. Remember, ang problema lang ng Israel para maitayo ang Third Temple ay dahil sa mga Muslim. Ngayon, kung ang Muslim ay magiging kakampi ng Israel na gaya ng sa Saudi Arabia, may possibility ito na maitayo ang Third Temple na may basbas mismo ng mga Muslim na bansa gaya ng Saudi Arabia. At ito ay sa pamumuno ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Ngayon, di kaya si Crown Prince Mohammed bin Salman ang magiging susi sa pagpapahintulot na itayo ang Third Temple? Kasi ayon sa Daniel 9:27, ang pinuno daw ay makikipagkasundo sa Israel regarding sa templo ay isang prince o prinsipe na iaalaw niya matayo ang Third Temple. Di kaya na ang tanging makapangyarihang Arabo lang ang makakapagpahintulot nito, hindi ang isang hentil na gaya ni US Donald Trump? Well, abangan natin ang susunod na kabanata tungkol kay US President Donald Trump at kay Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia. Ang talakayan na ito ay ating ipagpapatuloy sa usaping Islamic Antichrist sa susunod na Bantay Propesiya.